Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Umuugong na naman po yung destabilization sa Senado. Kumbaga, may umuugong na balita na or chismis na si Senator Tito Soto ay papalitan na nga daw bilang Senate President. Dahil marami nang hindi natutuwa dito sa mga pinaggagawa niya, sa mga sablay na mga panunungkulan niya, lalo na doon sa flood control. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pero dahil nga siya yung Senate President, meron pa rin siyang say kung paano tatakbo yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Yun nga, dahil nga maraming hindi na rin nagugustuhan yung nangyayari sa flood control project at sa tinatakbo ng Senado ngayon, napipisil daw na pwedeng pumalit bilang Senate President itong si Senador Loren Legarda. So ito, panoorin po natin kung may katotohanan kaya itong chismis na mapapalitan na nga itong si Senator Tito Soto bilang Senate President. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Loren Legarda, kaugnay ng usap-usapang mapalitan ng liderato ng Senado. Kinausap na siya ni Senate President Tito Soto na nagsabing posible pang madagdagan sila sa mayorya. Nakatutok si Ian Cruz. Ma'am, di ko mambibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas kapag nagkaroon ng palitan ng liderato. Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora, ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-iisipan ko yung tira ko kasi nabasa ko yung news. si Senate President Tito Soto sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President. Pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ang pinakamahalaga raw, pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Yan ang masasabi ko. Okay? Sa isang post, kinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo mo ng senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Una-una ha, ako ay totally disagree na si Legarda ang gawing Senate President. Honestly, pasensya na ha, pero dapat manggaling sa minority. Talagang change. If you really want to have change, you really have to change. Hindi pa pwedeng, kalahati lang ang palitan natin. Parang ganito yan. Di ba gusto mong mag-change oil? Change oil sa sasakyan. Hindi pa pwedeng, ganito na lang gawin natin siguro, no? Para medyo matipid at compromise tayo, no? Kalahati, bawasan mo. Tapos kalahati, yung bago ilagay natin. Alam mo, mangyayari nung ganun pa rin. Kaya dapat, kung gusto nyo talaga ng total change sa Senate, yung imahe ng Senado, i-change mo talaga yung the entire leadership. Diba? Talaga manggaling from the minority. Hindi yung manggagaling dahil dito sa, hindi, compromise tayo. Kasi si Legarda, from majority pa rin yan eh. So ako, I do not agree. Sana, kayong mga senador dyan, wag naman sana yan. Kasi pareho lang eh. Wala naman magbabago ko siya eh. Mas maganda manggaling talaga sa minority ito. Tingnan nyo na lang sa Kongreso, di ba? Sa House of Representatives. Napalitan nga si Martin Romualdez. Pero sino ba yung pumalit at saan nanggaling? Diba nasa nasa roster pa rin naman nila Romualdez. So nagkakaroon pa rin ng haka-haka na dami lang itong bagong House Speaker si D yata 'yon. So parang lumalabas si Martin Romualdez pa rin yung nagmamaniobra diyan sa House of Representatives. Kaya kung titingnan nyo na yung House of Representatives, di wala kang nakikitang hearing na nangyari tungkol sa flood control. Hindi tulad nung, di ba, na mga
simula pa lang, maingay sila na iniimbestigahan. Tapos nung napalitan na si Martin Romualdez, bilang namatay din yung pag-iimbestiga. So, ganun din yung mangyayari rito sa Senado. Kahit na sabihin mo nagpalit ng leadership, kung nanggaling naman dun sa roster din ng majority, same lang. So, parang mangyayari dito, parang puppet lang tong si Loren Legarda at ang magpapatakbo pa rin si Tito Soto. Kaya mas mabuti talaga kung ang magpapalit ng liderato manggaling naman sa minority yung tatay yung Senate President para total change talaga mangyayari. Marcos. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc, kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Marcos. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got to the majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya na si Senador Robin Padilla, sinabing kung sakali Tingnan nyo ito kung papaano nila dinudumihan o para bagang pinalalabas na ang motibo sa pagbabago ay just to protect BP Sara Duterte. Tingnan nyo ito Dito halatang halata itong kung sino man yung nagtatanong na media dito magkaroon ng pagnanais Malamang nautusan to na ewan ko. para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Sana, inshallah, God willing. Yung Pro bayan. Di ba? Yung pro Duterte, gagawa ganun, parang ganun Buti magtama yung sagot ni Robin, pro bayan. Supportive of VP Sara. Of course. Pero pagdidiinin Supportive of BP Sara na ayun yung nakakabuisit no? Tatanong po pa, hindi ba halata na si Robin at saka yung mga kasamahan niya BP Sara Duterte? Kilala nyo kung sino yung babae na nagsalita na yun. Halatang may karga Alam mo yung may karga? Iba kasi nagtatanga-tangahan ba tulad nito si kay Robin Padilla. Siya talagang very vocal na siya, sinasabi nga niya kahit sunugin mo pa nga daw siya, ang lalabas pa rin sa buto niya, Duterte. So dapat hindi na tinatanong yun. Especially kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa, Bongo. Alam naman natin mga Duterte supporter talaga yan. Whether at ano pa mangyari, anong magkapitpitan man daw dyan, sabi nga nila, di ba? Hindi mababago yun. Duterte supporter talaga sila. Kaya dapat hindi na tinatanong yun. At the same time, itong media talagang parang kasabot talaga to. Di ba? Itong mga mainstream media. Kasi nga, yung impeachment, number games talaga yan. So, siyempre, kung mapapalitan nga naman yung leadership ng Senado tungkol sa Senate President, siyempre, 13 boto yung kailangan para mapalitan yung Senate President. Ilang boto lang ba ang kailangan ni VP Sara para ma-acquit siya? I think 8 or 9 votes lang ang kailangan niya para ma-acquit siya sa impeachment. So ganun yung mangyayari diyan. So as long as marami yung nakalagay diyan sa majority ngayon kila Tito Soto, kumbaga may chances, malaki yung chances na ma-impeach si Sara Duterte. Pero dahil nga yung numbers ng majority at minority is dikit na dikit lang. So may posibilidad na may bumaliktad pa sa majority ng kanilang magiging boto. So malaki pa rin yung chances na hindi ma-impeach si Sara Duterte. Kaya nga may mga taktika sila ngayon na ginagawa na ma-reduce yung minority. May bali-balita na kakasuhan nga daw yung 3 senador ngayon, si Chis Escudero, si Villanueva, at si Jinggoy.
Kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit umuugong yung balita na papalitan nga si Tito Soto, gawa nga na hindi niya kayang protektahan yung mga senador kagaya ng ginagawa ng House of Representatives na protektado nila yung kanilang mga kasama, 'di ba? Na kita nyo naman na isang congressman lang ang nakasuhan ng flood control at nag-resign pa si Saldico. Pero sa sa Senado, tatlong senador kaagad yung posibleng makasuhan at meron pang dating senador na kinasuhan na. So nakikita nyo dito yung kahinaan ngayon ng Senado na protektahan yung kanyang kanilang miyembro. Kaya umuugong yung balita na sisipain nga itong si Tito Soto. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.